Pwede pa isang tanong, brother. Ako po ay Katoliko from Lenox, Gibao. O sige, isang tanong daw. Okay, brother Lenox, isang tanong. Lenox, Gibao, good evening. Isang tanong. Magandang gabi po, Brad Jando. Okay. Ako po isang Katoliko. Ito po ay karaniwang tanong or frequently asked questions ng mga pasalamat din ako sa mga narinig ko, nasasagot ko sila. Pero ito, bago tong tanong na to, ang premise kasi is, di ba, yung mga apostoles, tinatawag din na pari at saka si Kristo ay Pangulong Pari, tama? Yes. Okay. So, ngayon, bakit pagdating sa, alam naman natin na yung Katoliko talaga yung totoo, wala namang ibang simbahan. At kung i-acknowledge man nila na sa mga reference, isa lang talaga ang tinuturo. Kaso lang, bakit pag nagpapari sa latest days ngayon, kailangang pahirapan, may proseso, dadaan ka ng deacon. Ay dati daw wala namang College of Apostles, wala namang College of Cardinal sa panahon ni Kristo. In fact, wala silang mga pinag-aralan, naging pari sila, naging apostoles. Ba't pahirapan sa Katoliko? Brother John Ray. Yes, budget. Well, una-una kapatid, sino nagsabi na walang tawag dyan, yung walang pahirapan. Ano yan? Sabi ni San Pablo kay Timoteo, huwag ipatong ang kamay sa kung sino-sino lang. Kasi mayroong batayan ang mga apostol kung sino maging talagang dapat maging pari. No, basahin mo sa sulat ni San Pablo sa Timoteo. Kalimutan ko lang yung talata. Sabi ni San Pablo, wag mong ipatok agad ang yung kamay sa mga Timoteo yun. Mukhang Oo. Timoteo. ano nga bang talata yun, bro? 4, 5 ba yun? 4, 3. 14 yata. 14. Oh, 4:14 yun, 4:14 pala. Yan. Sige, basahin mo, bro, Jando. Mukhang 4:14 kung hindi ako nagkakamali. Silipin lang natin, ano? Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Yan ba? Oh, yan. Sige, patuloy mo. O yung isa? Yung wag mong basta ipatong ang kamay sa 22? nakalimutan ko yung talata. Basta, sige, Huwag basahin mo, bro. huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman Yan. o ito nakapangyarihang mamahala. Oh, Ingatan, yan. huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Ito? Yan. Ayun. Yan. Ibig sabihin, hindi mali yung sinasabi nila na walang pahirapan. Anong walang pahirapan? Hirap ba? Ang nagpili sa pagka-apostol, hindi naman tayo ang Panginoon. Basahin mo nga, bro, Jando, sa yung Juan 15:14, bro. O 15:16 ba yun? 15:16? 1:15-16? Okay, 1:16. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan na ibibigay sa inyo. Kaya normal na ang mga apostol hindi na kinakailangan mag-aral. Kasi pinili sila ng Panginoon eh. Sino ba sa atin dito ang pinili ng Panginoon? Wala naman eh. Kaya kailangan nating mag-aral. Bakit? Yun ang utos sa Bible. No? Kawikaan 21, bro Jando, 17-18, kama 22 sa Magandang Balita Biblia. Ngayon, Kawikaan? 21, 17-18, kama 22. Oo, tama. Ang taong maluho at mahilig sa... No. 22, bro Jando. Kawikaan 22, 17-18, kama 21. Okay, pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman. 21. 21. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may sasagot ka kung may magtanong sa iyo. Ito mo, hindi nga lang pinapaaral, pinapasaulo pa.
Di ba? Sabi ng Panginoon, ang ituturo ko sa iyo, aralin mo at isaulo mo. At nang sa ganun, kung may magtanong sa iyo, may maisasagot ka. Sino nagsabing walang pahirapan? No? Walang pahirapan. Kami nga mga CFT, araw-gabi, ginugol namin para matandaan yung mga talata. Walang Yes. ganun. At saka, isa pa, lahat naman tayo pare. Lahat tayo pare. No? Unang Pedro 2:9, lahat ng pinili ng Diyos na kanyang bayan, mga pare. Tayo pare, tayo. Pero mayroong dalawang uri ang pagkapare, no? Tinatawag na common priest at isang ministerial priest. Tayong mga laiko, belongs tayo sa common priest. Pero mayroon talagang mga nagtuturo sa atin yung mga kaparian na tinatawag naman na ministerial priest. Sila yung namumuno sa atin. Lahat tayo pare. Tayong mga Katoliko hindi kasali yung hindi Katoliko. Lahat tayo mga pare. Kaya nasa atin yung hiyas na yun. No, yung charisma na yun, yung charism na yun. Na ipakaloob sa atin yun by the virtue of our baptism. Pero yung pagiging pari talaga na mamahala bilang ministro, mahirap yun, lalo na maging obispo. Hindi ganun kadali. Basahin mo, Brojando, yung unang Timoteo 3:1, Brojando, sa Nasbe. Ano yung mga Nasbe mo, sa Nasbe, basahin mo, sa Nasbe. Anong nasbe? Anong nasbe? New American Bible. New American Bible, NAB, okay. Sa unang Timoteo 3:1, after the following verse, ano ang kinakailangan para maging isang obispo? Teka. Napakahirap. Ay, wait lang. Sige, lang nga. Una, malikot na. Meron akong malikot na chikiting dito. Ayun. Hindi ko na ako. Wait lang. Unang Timoteo. Uy, muuntong ka. Wait lang. Unang Timoteo 3:1, ang sabi dito, ganito. This saying is trustworthy. Whoever aspires to the office of bishop desires a noble task. Yan, noble task. Ano yun, Bro Jando? Basahin mo yung mga dapat naging isang obispo, bro. Kasi sabi, kahit ano lang daw pwede. Hindi may mga ano yan, may mga kaukulan na gawain. Diretso mo na lang yun, ang dami nun, no? Hanggang 9 yata yan, napakarami niyang kapatid. No? Kabilang na dyan yung virtues mo bilang isang mabuting pastol, dapat nasa sayo yan. Napakarami. Yung nagsasabi na dapat katulad tayo ng mga apostol, hindi tayo pinagkalooban, hindi tayo pinili ng Diyos na katulad sa kanila. Sila lamang yun, sabi ng Panginoong Jesucristo, pinili ko kayo, hindi kayo ang pumili sa akin. Tayo ang pumili no, na maging ganito tayo. Nasa atin ang kalooban na mapalapit tayo ng maigi sa Diyos sa kanyang pagtawag sa atin. Pero yung mga apostol, iba yung kasi sa panahon nila, wala pa ang Kristo. Tinawag talaga sila, pinagkalooban sila na tinatawag na infused knowledge. Na hindi na nila kailangan magsalita hindi na nila kailangan aralin ng iba't ibang wika kasi kusa yun dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Pero sa panahon natin, wala na yun. Kinakailangan natin ngayon mag-aral. No? Dahil ang salita ng Diyos, hindi yan comics. Babasahin mo lang, alam na ano ang ibig sabihin. Ang salita ng Diyos, malalim yan. Kinakailangan ng nagpapaliwanag at ang magpapaliwanag lamang dyan, ang mga kaparian na pinuno ng ating simbahan, na pinili ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang, Bro Jando, maraming salamat. Okay, thank you, Brother Junre. Ayan, so yan ang, Brother Lenoj Gibao. Okay na ba yung bro? Salamat, Brother John Reno. Nandun ako sa paliwanag kasi alam naman natin na pero yung paano natin sila sagutin na para makumbinsi natin kasi yung proseso kasi dati kung may law of succession or yung power na binigay ng from Peter to Juan, yung paraan kasi sa pagpili na dati, ang ibig sabihin ng mga nasa ibang relihiyon is bakit hindi yung proseso dati yung pipiliin, nandoon naman yung law of succession. But dadaan ka pa sa philosophy course, tapos mag-theology ka, then after deaconship, then after may kuan pa sa magpari. Iba hindi kayang gawin ng simbahan na yung katulad ng pagpili ng Panginoon dati, nasa succession naman. Para paano natin ipaliwanag sa kanila. Pero anyway, salamat sa kuan. Nandoon ako sa mga Yes. Sabi ko nga kanina, bro, dahil yung mga apostol ang pinagkaloob sa kanila ng Panginoon
infused knowledge. Infused knowledge pa na hindi na nila kailangang aralin ang sasabihin nila kasi andyan ang Holy Spirit na gagabay sa kanila. No? Andyan ang Holy Spirit ang gumabay sa kanila. Halimbawa na lamang, nung si San Felipe, inutusan siya ng Holy Spirit, Felipe, puntahan mo yung eunuko doon. Kasi hindi niya nauunawaan ang kanyang binabasa. Pinuntahan ni Felipe, pinapaliwanagan. Udyok ng Holy Spirit. No? Holy Spirit mismo ang nagsabi sa kanya. At lahat ng katuruan na yun, kapatid, lahat ng aral na galing kay Kristo sa Holy Spirit na binigay sa mga apostol. Kasi lahat na yun eh. Basahin mga muna bro dyan yung 28, 19-20 ng 18-19 na lang, 20-18 at 19 bro dyan ng Mateo. Lahat na ng aral nasa Mateo mga apostol na. 28-19. 28:19. Mm. 19? Oo. O sige, 19. Kaya Hanggang 20. Hanggang 20. hanggang 20, okay. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Yun. So, lahat ng inuutos ng Panginoon Jesucristo, dalan-dalan ng mga apostol. Dalang-dala na. So, hindi na natin kinakailangan pa ng yung katulad sa kanila na infused knowledge kasi ibinigay na eh. Anong purpose ng ipagbigay nila ng mga aral na yun kung katulad din tayo nila na may tinatawag na infused knowledge. No? Kaya nga, sabi niya kay Timoteo, sa unang Timoteo, 2 Timoteo 4, nakalimutan ko yung mga talata, ang dami kasi, na pangalagaan, no, yung ibinigay ko sa iyo na salita pangalagaan. 2 Timoteo 1:13 nga bro dyan doon, pakibasa bro. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa ang Biblia bro, ang Biblia. Biblia pala, ang Biblia. Okay, sa Biblia tayo. Ito ang saang Biblia 1:13, ang sabi, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang nagmagagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yan, no, sa theology kapatid, tinawag yan yung pinapaingatan ni San Pablo dyan, yung salita na narinig mo sa akin, yun yung tradisyon, no, na sinabi niya sa Tesalonica naman, pangalagaan niyo ang tradisyon. Sa unang call sa Corinto naman, sinabi niya, nagpasasalamat siya kasi inyong inalagaan yung tradisyon, ibig sabihin yung aral. So nandiyan na yung aral kapatid, no, sa simbahan hindi na natin kaya or hindi na kinakailangan pala yung katulad nila na English knowledge kasi binigay na sa kanila, pinasa na sa atin. Kaya dahil pinasa na, aaralin na lang natin ngayon. Ang simbahan kasi, kaya gumagamit ng philosophical term para maunawaan ng lubos ang kaganapan o itong tinatawag na misteryo sa gawain ng Diyos. Kasi without philosophy, mahirap unawain kung bakit ang iisang Diyos na may 3 persona, tapos ang isa naging tao, tapos isa namatay. Without philosophical term bro, without the distinction of philosophical term, mahirap yan. So ang ginawa lamang ng simbahan, binigyan niya ng mga term, no, para madaling maunawaan ng tao. Like halimbawa, itong sinabi ni Panginoong Jesucristo na ako at ang Ama ay iisa. So ibig sabihin sa aral natin, iisa sila bilang Diyos, no? Pero bakit sinabi God died? Bakit namatay ang Diyos? O kung walang philosophical term, ano ba ang mangyayari? Iisipin natin na ang namatay yung Trinity. Kasi ang Diyos ay isa sa 3 persona. Pag sinabing God died, maunawaan natin, di namatay ang Diyos. Kaya nga maraming nakakawindang-windang yan, kahit Katoliko hindi naunawaan. Kaya ano ang ginamit ng simbahan? Gumamit ng mga terminology na umakto doon sa gawain ng Diyos. O bakit may God died? O pinaliwanag. Una, dahil sa iisang Diyos na yan, mayroon sa tinatawag na activity. Yung gawain nila. Although sa gawain nila, iisa sila sa gawain eh. The act of one is the act of all. O anong ibig sabihin nun? Para madaling maunawaan, binigyan ng simbahan ng termino, Trinitarian perichoresis. O ibig sabihin, kahit 3 yung persona na yan,
may kanya-kanya silang gawain, iisa sila ng gawain. Pero sa kahit iisa sila ng gawain, yung nagpakamatay, yung anak lang. Hindi kasama yung Ama, hindi kasama yung Espiritu Santo. O para maunawaan naman yan, binigyan natin uli ng simbahan. Ano naman ang tawag dyan? Economic Trinity. No, nasa kanilang iisang pagka-Diyos na may tatlong persona, mayroon silang individual na sila mismo ang gumawa. Hindi kasama yung Ama, hindi kasama yung Espiritu, pero iisa lang ang layunin nila. Yan ang punto ng simbahan. Ba't gumamit ng mga philosophical term? Pero yung aral, ibinigay na. Nasa simbahan na. Gumamit na lamang ng mga philosophical term. At yun ang inaaral ngayon ng mga pare. Bakit? Para maunawaan. Kasi, nung unang panahon, wala pang mga philosophical term. Ang nangyari sa mga pare, nalihis. Una, si Obispo Nestorios. Ano ang ginawa ni Obispo Nestorios? Isang pare yun, obispo. Dahil alam niya na si Kristo may dalawang nature. Inisip niya mayroon ng dalawang persona. Kaya naman ang simbahan, dahil ang simbahan ang may tunay na knowledge. Pinaliwanag yan, hindi. Iisa lang yan. Gumamit na naman ng philosophical term. Anong ginamit ng simbahan? Tawag dyan, hypostatic union. Dalawang nature sa iisang persona. Para maunawaan. Yun ang ginawa ng simbahan. Hindi nag-aral para magkaroon ng maraming knowledge. Hindi, para lang madaling maunawaan yung gawain ng Diyos. Kasi without philosophical term, hindi mo maunawaan ang galaw ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay hindi katulad ng tao mag-isip, hindi katulad ng tao gumalaw. Tawag dyan misteryo, kapatid. Yun lang, maraming salamat. Okay, okay na ba yon? Okay. Brother Linod, okay na ba yon? Brother, Okay, maganda yung explanation, no. Ang kuan lang kasi dito, alam mo naman talaga yung mga hindi talaga Katoliko naghahanap ng kuan, pero marami din akong natutunan sa mga sagot. Well, Ganun bro, din talaga yung yes, mister. ang sabi naman ng simbahan, bro, no, ang atin lang naman layunin sa pagtuturo is to teach, no. Hindi natin layunin, hindi natin gawain ang persahin sila na maniwala. Oo, tama naman. Yun lang Pero ang turo ng simbahan. ang kuan lang kasi nung isang pastor na kuan na sumasama sa yung sa GKK namin ba, may isang pastor kasi na yung asawa Katoliko. So, yung kuan, ang kuan lang kasi nila kasi dati yung sinabi mong knowledge, yung direktang nag-uutos yung Holy Spirit sa panahon ng mga apostol. Bakit hindi gawin ng mga Holy Spirit yung proseso dati? Yun lang naman. Pero well, anyway, salamat sa sagot at saka Ginagawa naman ng Holy Spirit, bro. Ang ginagawa ng Holy Spirit ayon sa Panginoong Kristo, magpapaalala na lang. Paalalahanan tayo sa aral na binigay ng mga apostol. Kasi sa pahaba pa naman ng panahon, makakalimutan ng tao yan. Kaya ang Espiritu, trabaho niya, magpapaalala. Tama. At saka yung Holy Spirit, na-explain ko na rin sa kanya na yung trinos, no, the word trinos na 3 in 1, 1 in 3, but isa ang Diyos, iba-iba ang layunin, may ibang persona. Kasi kaya tinawag natin, 'di ba? Tinawag nating mystery of the Holy Trinity kasi partly hidden, partly revealed. So yung hidden, yun ang misteryo. Bakit daw pinapaniwala natin yung tao sa misteryo na tayo mismo hindi nakakaintindi, kaya nga misteryo. Ba't natin papaniwala sa misteryo? Ba't may mga misteryo yung pag-aaral natin? Pero anyway, sa susunod, wala namang oras, pero sige. Salamat, Brad John Ray and Brad Jando. Next time siguro, baka atin ako palagi para madagdagan yung knowledge natin. Thank you. Last na lang, Brad Jando, no? Because mystery is above faith. All you need to do when we talk about mystery is to believe. Kahit na hindi mo nawaan, all you need to do is to believe without knowing it or understand it. That is mystery. Yes. Thank you, Brother John Ray, Brad Jando. Thank you, salamat po.